Uy mga kasiksta, kamusta? Medyo matagal since yung last post video natin, but thank you for visiting my channel today. So for today's video, ito yung didiskartehan natin. No? Currently kasi I own an LS2 Vector 2 Carbon, and sinalpakan ko nitong Cardo Pactalk Edge kasi nga yung majority ng group is naka-Cardo since merong mesh na technology or feature tong Cardo na PT Edge. So anyways, I bought a new helmet. Meron tayo ditong RI na RX-7 na Oakley, yung Maverick. So sasalpakan natin siya ng PT Edge na second helmet kit. So ano bang purpose nitong second helmet kit? Siyempre, meron kang unit para hindi ka na bumili ng another unit na ganito. Ito yung way para mas makatipid ka kung marami kang helmets, like nangungalek ka or gusto mo ng ibang kulay na helmet sa gantong day, gantong araw, or depende rin sa purpose ng ride mo. Meron kang ride na naka-adventure bike, meron kang ride na puro naka-scooter kayo. Siyempre, iba-ibang helmet yung yung mga pwede mong gamitin based on the rides that you're gonna have. So, kung ano yung helmet na gamitin mo, sasalpahan mo lang ng PT Edge para ito na lang, yung unit na lang yung ililipat mo. Rather than yung buong to, ililipat mo kada helmet. Uy, bukas gusto kong gamitin yung yung showy ko na helmet. Teka, baklasin ko lahat ng ng cardo kit ko, lilipat ko dun sa kabila. Then after a couple of days, ay may ride kami ng ng Pampanga. Teka, gamitin ko yung CB. Yung isang helmet gagamitin ko, yung LS2. Lipat ko yung kit ko. 'Di ba? Sobrang hassle nun. Versus, pag meron kang ganito, kada helmet, ito, tong magnetic na to na pad, isasalpak mo lang tong cardo. Then, good to go ka na. 'Di ba? So, tara, try natin tong isalpak dito sa RX-7, and then tingin natin kung paano ang routing ng speaker, ng mic, and paano paglagay nito. Let's go! Ay, wait pala. Kung interested kang silipin pala yung itsura nitong RX-7 na Maverick na Oakley, tara, quick glance muna tayo. So, yung pagka-finish niya, matte na parang may konti siyang glitter-ish na freckles eh. Tapos, army green. Ito yung niya, exhaust vent. So pag nakaganto, naka-inwards, naka-off siya totally yung mga vents dito na exhaust. Then pag naka-outside yung switch, pareho, tong left nasa left, tong right nasa right, naka-on yung niya, yung exhaust vents niya, no? So ako, kino-close ko muna siya kasi meron naman din siyang exhaust dito sa baba. Ayan. Itong intake niya sa harap, meron tatlong setting. Ayan. 1, 2, and then 3. Yung pinaka-wide niya. Pagko-close mo, pataas lang. Yung lock ng visor, medyo kakaiba. Hindi mo siya basta-basta mapupush. So, ito muna dapat yung black. Ayan. Pag umangat na dito, saka mo siya itutulak konti pataas. Susungkitin mo pataas, tapos paakyat. Switch, sungkit, pataas. That's it. Tapos, meron siyang vents dito sa kilay. Parang dalawang settings na siya. Pababa lang. Parang katulad dito sa mouth. 1, and then 2, fully open. Pag sasarado mo, packet lang din. Yun, ganun lang siya. Same goes sa left. 1, 2. 1, 2. Okay. Close lang muna. And then, tatlong intake sa noo. Yun yung butas niya. Ano ba yung setting niya? 1,
Ayan, half, tsaka full sa gitna. Dito naman sa left, ganun din. Merong half, merong maliit na click sa gitna, and then pinaka fully open. So, yun din yung butas niya sa loob. So, same goes here. So, yun. Double D-ring siya. Syempre, aray, yan yung ano nila talaga. Trademark ever since. And the size that I got is a medium size. 57 to 58 cm yung size ng medium. Sakto in between ako 57.5. So, nung sinalpa ko siya, medyo may sikip pa. So, konting break-in lang yung magaganap dito. And so far naman wala siyang hotspot, walang anything na masakit or something. So sakto ako sa medium. So yan, may skull na design sa bumbon, sa ulo, sa taas. And then marami ring skull na design. RX-7X. Shoutout pala kay Edmond. So yun, may tropa kasi na umuwi from Japan eh. So luckily, konti lang yung baggage na dala niya. So nakapagpasabay ako ng helmet. So Mox, kung na-watch mo tong video, thank you. Ito na, kakardohan na natin, tapos break-in na din sa ride soon. So that's the RX-7X Maverick Oakley. Installer natin ang Cardo. Let's go. Yun, unbox muna natin si Cardo PT Edge second helmet kit. So 40mm tong kit na nakuha ko. Sound by JBL. Alam naman na natin yan. Nabili natin siya kay Carscoot, kay Sir Francis. PM na lang kayo dun sa shop if you're interested on getting a second helmet kit. So tara, tirahin natin to. Patrill pa no? Bubuksan pa. Alright, what's in the box? Paktok Edge installation guide. Silipin natin. Siyempre, maganda pa rin na nare-review mo yung manual para may idea ka kung paano ang pagkabit. Since second helmet kit to, for sure, familiar ka na no? Kung paano ang pag-install niya. So, pretty much ang i-highlight lang natin dito sa video is paano yung diskarte pag RX-7 yung helmet na paglalagyan mo, no? Kasi nga majority ng mga helmets like LS2, Shoei, merong butas na kabitan yung shell ng helmet para ma-receive niya yung speaker. Particularly dito sa RX-7 wala siyang ganun eh. So later tingnan natin kung paano. Pakita ko sa inyo kung saan siya. So yun yung sinasabi ko, yung mga helmets na ibang helmet na brand, may nakaabang na dun sa loob ng shell. Ayan. Pag-install ng boom mic and pag-install ng wired mic. Wired naman siya pareho, no? So ayan. Option 1, pwedeng clip. And then option 2, double-sided. And recommended ni Cardo is after 4 hours mo siya salpakan ng pinaka-unit or gamitin, no? Para mag-adhere ng mabuti yung 3M dun sa helmet. Yan, kung paano itago yung wire. Yun din yung mahirap diskartehan madalas pag mag-install ka ng Cardo. Yung pag-stealth ng wire, no? Ako kasi particularly ayoko ng alam mo yun, labas yung mga wiring ng helmet. Parang may isaw yung helmet mo. So maganda, nakatago siya na maayos. So ito, I think mga adhesive to tsaka velcro. Ayan. So we have the alcohol prep pad, 2 piraso yan. Gamitin mo to para linisin mo na yung surface ng helmet, yung shell, outer shell, bago mo lagyan ng 3M. Kasi syempre, para ma-make sure na walang wax, walang oil, malinis yung surface. Kasi kung hindi, hindi ganun ka-effective yung adhesive na 3M.
And then, ito yung mic. Yung isa. I don't know kung anong mic dito natawag specifically, pero lalagay ko na lang sa description later. And then, ito yung mga velcros. Yung manipis na velcro na may 3M sa likod, ito yung nilalagay sa shell, sa loob. Saka mo ilalagay yung speaker na JBL. Ito naman, yung velcro na baliktaran na medyo makapal, spacer siya. So, pag halimbawa, nalagay mo na yung velcro tsaka yung speaker, nag-test fit ka, uy, parang malayo sa tenga ko yung yung speaker. So, yan, lalagyan mo muna ng spacer. Then, saka mo lalagay yung speaker mismo. No? So, at least, magiging close to your ears yung setting nung speaker. That's why, spacer yung tawag sa kanya. Medyo makapal. Siguro, 1 to 2 mm tong thickness nito. Dalawa kasi ito. Teka. Lagyan natin ito dyan. Ayan. So, yan yung thickness niya. Ito yung kinakabit sa shell. Ito yung spacer. Makapal din, di ba? Yep. Next, 3M din to. Gagamitin mo din sa mouthpiece mo, dun sa mic. Kakabit mo dun sa loob nung helmet sa harap ng mouth mo. Or pwede rin sa boom, sa boom mic. Yan, pwede ba rin yan gamitin. And then, dito. Okay. Ito yung option to kanina doon sa manual, yung didikit mo mismo sa shell ng helmet. Then, saka mo dito i-slide yung pinaka-receiver. Speaker, powered by JBL po yan. Yan. So, same thing din nung nung binili mong original na Cardo Pactalk Edge. Meron yung isang mahaba, isang maikli. So, yung maikli, malapit dun sa receiver mo. Yung mahaba, sa kabilang side. Usually, di ba sa left side ng helmet nilalagay. So, sa left yung short, and then yung right, yung mahaba na wire. Alright, tas velcro. What else do we have here? Ayun, yung boom mic. And then may velcro yan siya. Ayan. So, reminder din pala, pag mag-install ka ng boom mic, pag nakabit mo na sa sa helmet mo, make sure yung arrow na to, ayan, nakatapat towards your mouth. Hindi dapat ganon. Kasi baka mamaya baligtad yung pagkakabit mo or ma-bend mo siya na iba yung orientation. Yan lang. Make sure lang yung arrow na to, nakatapat kung nasan yung mouth mo. So, kung ito yung mouth mo, nandun dapat yung arrow. Okay? Cool. Ito yung clip. Option 1, dun sa manual, i-hook mo siya dun sa shell ng helmet. Then, saka mo ilalagay itong pinaka-receiver. Buksan natin para makita nyo rin. So, ito yung either, pag nag-option 1 ka, click mo sa helmet, i-slide mo lang to dito pa ba. Or, ang option 2, double-sided, dinikit mo sa helmet mo, then ito, i-slide mo lang pa ganun. No? And then, yun na nga, yung Cardo mo, since this is second helmet, galing sa kabilang helmet mo, papalit ako ng helmet, yung isa gamitin ko. Slide mo na lang na ganun, diba? Super dali. Rather than mag-ano ka pa, maglilipat ka pa ng buong kit, no? So yeah, let's go. Install natin muna. So first step, tanggalin muna natin yung cheek pads ng helmet. Tingnan na dito sa part na to ng neck roll, meron siyang tab eh. So higit mo lang to.
i-expose mo yun. And then from there, yan, makikita mo na yung ano, yung pinaka-tab nitong cheek pad. So after nun, pupul lang natin to, itong ibabaw na part ng cheek pad sa EPS liner. Okay, so nandun yung grip ko sa taas. Yan. So isang tab lang yung nag-hold sa kanya. Tapos kunin mo lang tong next step. So yan na. Mabaklasin natin yung right na cheek pads. Ayan. Galing, may indicator talaga ng right. Malilito ka pa ba dyan? Alright. Next, left side. Ayan. Higitin mo lang naman pala. Ang galing, isang tab lang yung nag-hold sa kanya. Yung other helmets kasi ang daming tabs eh. So, yun na. Natanggalin natin yung dalawang cheek pads, left and right. Expose lang natin tong inner part nito. Kasi dito sa loob, dito mo nalagay mismo yung speaker eh. So, naka-garter lang naman yan. All you have to do is to unfold it. Yun. Hindi siya ganun kahalata at first eh. Pero, once na ma-expose mo na siya, yun na. Yun. Gusto ko lang i-shoot dito mismo yung speaker para doble padded pa din. Naka-foam pa din yung pinaka... Although yeah, may foam naman na yung JBL speakers, diba? Ito, pa-foam naman na siya. Pero sa akin, i-insert ko na lang siya dito. Tingnan natin kung uubra yun. Para mapakinabangan ko pa rin tong foam na to versus itapon. Kung mararamdaman ko masikip, then that's the time na saka ko lang to tatanggalin. So let's see. JBL 40mm speakers. So isang mahabang wire, isang maikli. Ito yung pinaka-jack niya. Yung jack na side, dun mo to kung saan i-mount malapit yung pinaka-cradle mo ng cardo. Ideally nasa left yun, syempre. Tapos, yung short na version, short na wire, nasa left din. Yan. Ito yung left, ito yung right. So, medyo kumakalog. So, kung maarte ka, might as well lagyan mo na ng velcro para makapag micro adjustments ka. Kasi pag may ganito, nasalpak mo na, tendency kumalog eh, di ba? So, yeah, lagyan natin ng velcro. Sentro natin. Nice. Alright. Shoot, bebe. Sakto, parang sinukat. And then, balik lang natin tong foam. Oh, di ba? Parang walang nangyari. So, right yung mahaba. And then, isa natin yung cover. Feel mo na yung speaker dito. Alright.
left. Insert lang siya. Center lang natin. And then katulad ng diskarte kanina, dito sa ilalim yung wire. Shoot natin siya i-route. And then shoot natin yung speaker. Center. Okay. Installed. Ang galing. So, nasa cheek pads mo na. Built-in yung mga speaker. Powered by JBL na to. Next, dun tayo sa cradle. Para natin didiskarte yan. Let's go. So, for the cradle ng Cardo, we have option 1, yung clip. Option 2, yung double-sided. Prefer ko sana itong double-sided kasi nga mas stable, mas secure. Although, mukha rin namang secure to. Ang challenge lang dito kay RX-7 is dito mo kasi lalagay ito eh, diba? Dapat as much as possible flat yung surface or curve para mas marami kang pagdidikitan ng double-sided. Dito medyo curvy yung ano niya eh, yung edge niya, you know, diba? Unlike dito, semi-rounded, dito parang may kanal. So pag sinalpak mo to, hindi siya ganun ka didikit, most probably. So try natin yung clip kung it would work, no? So clip yung mas feasible sa kanya. Try natin dito sa side na to. Since wala yung cheek pad, ayan, manipis lang tong part na to eh. Try natin pinaka-insert na yung kit. Pag nakalagay na yung cradle, shoot mo lang naman yun dito eh. Okay naman yung pagka-clip niya eh. Ayan, better yung placing na ganito. Mas ergonomic siya. Alright. Next, syempre, lagay natin yung mic. Yung line nito. Dito sa front. Tingnan natin kung saan banda yung mic, yung mouth pag nakalagay yung helmet. At least, dapat nasa baba nitong vent. Dito nakatapat yung mouth ko. Kasi dito na yung ilong eh. Alcohol lang natin ng konti. Tear here. Iyakan mo to. Umiyak ka dyan. Oh, ganyan eh. Pag tear here eh. Patakan ng luha. Dito ang luha. Alright. Tuyo na siya. So, kabitan natin itong Velcro para sa mic ni Cardo. Dapat pantay dito, tsaka pantay. Okay na yan. Sapat na yan para may mapag-velcrohan tayo ng mic. Ayan, ito lang pahirap magpabukas, boy. Alright. Kita ba yung arrow? Ayan. And then, salpak yung mic.
muna natin syempre. Opya. Ano ba yan? Hindi pa magitna. Ayan. Okay, time to put back the right cheek pads. So, ang diskarte ay ito, lalagay mo na dun sa EPS liner. Insert muna. Pero first, ito muna strap. From the inside. Yun. Yung wire, iwan muna natin sa kabila. Iyan muna natin siyang magdangle. Kasi i-reroute naman natin siya later on. Align muna natin siya. Align mo, tulak lang natin ito. So dapat may space talaga dyan kasi ito yung ano vent from the brow chin papunta dyan. Pag binuksan mo yan, may routing yan dyan papunta dyan sa mata mo. Naka-close visor ka. So patanggal din ng fog ng eyeglass. Okay na yung cheek pad sa left. Right rather. Naman tayo sa kabilang side. So para ma-route natin yung wire na hindi nagdadangle sa loob ng helmet, tatanggalin mo lang tong liner. 2 tabs lang naman siya, itong yellow na to. Tapos doon natin tatago yung wire from the right speaker punta dito sa kabilang side. Ayan. Okay. Okay. Alright. Patawid na siya. And then, kabit muna natin tong left na ano. Pinaka-tab. Right pala. Mamaya na tong kabilang side kasi tatago pa natin yung wire ng pinaka-stereo jack. Oo nga eh, parang masakit sa leg dito. We'll see, try muna. So yun guys, in-off cam ko na lang yung installation ng ng left na cheek pads. So what I did was, instead of dito ko i-route sa batok, sa likod na part ng headliner yung stereo jack, dito ko siya nilagay dito sa gap in between ng EPS liner at saka yung likod ng cheek pads. Yan, doon ko siya in-insert. Para at least that way, may space din naman kasi doon sobrang liit lang, may kanal talaga siya. Yung pagsusuksukan ng cheek pads. Pag kasi dito merong hotspot sa pag kasi dito merong hotspot sa batok, medyo ramdam mo siya. Hindi naman siya ganun kalala, pero ramdam mo. So, most probably, pag prolong na suot mo yung helmet, pag nag-long rides ka, possible na mangali yung batok mo. So, best na dito siya. So far, nung tinest ko ng mga quick ride lang, less than an hour na ride, Dasma to Alabang, Balikan, okay naman. Wala naman ako naramdaman na kakaibang weird na imbalance dito sa part na to. So, for me, dito yung pinaka-best way nilagay ng stereo na connection ng left and right speaker na JBL. No? Tapos, same pa rin yung pagtawid ng left to right, nandito pa rin siya sa headliner sa ilalim nito. Okay? Ininstallan ko na rin nung
chin curtain. Kasi para rekta magamit na natin sa ride to. No? So yeah, ito na ngayon yung itsura niya. Fully installed na. Nilagyan ko na rin ng spoiler kanina off-cam. Tapos, in the event na mag-ride ka, gamit ka ng ibang helmet, ganito na yung itsura niya, diba? As is na. So, ito na lang yung ililipat-lipat mo. Easy lang naman gamitin tong PT Edge. Magnetic kasi siya. So, ganun mo lang siya. Then, pag ibang helmet yung gagamitin, may latch or lock siya dito. Click mo lang yun and then gently pull it forward. Ganun lang kadali. Then, lipat sa kabilang helmet. No? So yeah, that's the Cardo PT Edge second helmet installation video. Thank you so much guys for watching. If you have questions, feel free to comment down below. No, I enjoy reading them and I can definitely answer them as soon as I can. So sobrang salamat sa support. Kung nakarating ka sa part na to at hindi ka pa nakasubscribe, feel free to do so. Malaking tulong yan dito sa growth ng channel. For me to be able to produce yung mga content na ganito. This is Jakes from Sixtam Moto. Thank you so much guys for watching. Always ride safe. Kita-kits tayo sa daan. See ya!